Ang ating paksang pag-uusapan ay pagpapatuloy na ating serye about the Book of Daniel. At last Thursday na nakaraan ay hindi natin pinagpansamantalang ating pinutol ang series ng Book of Daniel at meron akong na-share na-insert sa ating midweek service. Instead ng Bible study ay nagkaroon tayo ng isang bagay na ating napakinggan. Ito ay may kinalaman sa precise obedience. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Nakita ko sila sa Lisa at praise God. So sa oras na ito ay nais kong magpatuloy tayo at tumigil tayo na nakaraan sa Book of Daniel, chapter 4. Binigyan natin ng pansin ang isang pangyayari sa buhay ni Nebuchadnezzar. At kung pwede kong i-share ang isang visual na presentation sa oras na ito at mamaya siguro ay pwede rin ilagay dahil pag nilipat ko at gagamitin ko yung aking iPad ay ma-retain sa ating presentation yung gusto kong ipakita. So dito po ay nais kong una ay i-recall sa inyo ang chronological order ng Book of Daniel. At kung gusto kong bigyan ng pansin ang bahaging ito, alam kong nakita nyo na, pero gusto kong i-recall sa bawat isa sa atin. Yung chronological order ng Book of Daniel, at kung nyo mapapansin, ay hinighlight ko ang dalawang chapter, ang chapter 1 at chapter 5. The reason kung bakit ko hinighlight yan, dahilan from chapter 1 to chapter 5 ay ito po yung kabuuan ng 70 years captivity ng Book of Daniel, o rather ng Israel. Yung whole 70 years captivity ay nasa loob po siya ng chapter 1 hanggang chapter 5. Dahilan ng chapter 6 ay ito po ay si Daniel ay naroon na sa Persian Empire at ang hari sa panahong yon ay si Darius. So kung bibigyan ko kayo ng linaw para sa yung the whole 70 years na exile or captivity ng Israel, ay narito po siya sa loob ng chapter 1 hanggang chapter 5. Ang chapter 6 ay kagaya na minention ko kanina, ay ito po yung nandun na siya sa lugar ng Media and Persia. Tapos na ang Babylonian Empire, hinatulan na ng Diyos at natapos na ang 70 years captivity. And then ang chapter 7 ay vision ni Daniel. Siya po ay nasa panahon pa, ilan sa kanyang vision dito ay makikita natin, ito'y nasa loob pa ng 70 years captivity. Nasa loob pa ng 70 years. Yung chapter 6 o chapter 7 and chapter 8. Yung vision na ito ay nasa loob pa ng tinatawag na 70 years captivity. Mamaya makikita natin yung illustration. Ang chapter 9 ay siya ay naroon pa rin. Ito yung panahon na nakalabas na sila sa wala ng Babylonia. At ito yung panahon ng realization ni Daniel sa prophecy ni Jeremiah na ang itatagal lamang nila ay 70 years doon sa lugar ng Babylon. So mapapansin ninyo yung chapter 1 ay yun yung panahon na si Daniel ay tumanggi sa pagkain ng hari at bagkos hiniling niya ang gulay
at yun lamang ay present sa kanya dahilan pinakita niya ang kanyang katapatan sa Diyos sa kabila ng ang kanyang kababayan ay hindi lumakad sa mahabang panahon at sa paglilingkod sa Diyos. No? So kung bibigyan natin ng pansin ang ilang bagay ay gusto kong tingnan muna, so bigyan ko lagpasan ko yung bahaging ito at puntahan ko yung isang presentation o yung para makita natin na isang bahagi pa. So dito ay makikita natin yung whole 70 years captivity at mapapansin ninyo sa pasimula ay yung Daniel chapter 1 at yung pinaka-end ng Babylonian exile ay nasa Daniel chapter 5. So yung Daniel chapter 1, ito yung pasimula ng exile nila, pasimula ng captivity nila, at yung chapter 5 ay ito yung katapusan. So mamaya magpupunta tayo sa Daniel chapter 5. So dito sa yung naka-highlight na kulay pula, ay ito po yung tatlong panahon na yung sunod-sunod na wave ng pagkuha ng mga mamayan ng Israel galing Jerusalem at dinala ng Babylon. So, yan po yung tatlong wave o tatlong deportation na nangyari sa bayan ng Israel. Unang-una, ang unang-unang na captive or dinala ay ang mga nasa lahi ng mga hari. At diyan kasama si Daniel. Kaya mapapansin ninyo, pagpasok ng Daniel chapter 1 ay pasimula ng captivity. So yung Jeremiah chapter 52 ay dito nakalagay ang detail ng deportation ng Israel papunta sa Babylon. So para sa ating kaalaman mga kapatid, ang propeta ng Diyos na ginamit prior sa 70 years captivity ay si Jeremiah. So makikita natin yan. So matatandaan natin na sa Jeremiah ang siyang ginamit ng Diyos na kanyang lingkod na mangusap sa buong sa bayan ng Israel at dahilan sa ilang mga pangungusap ng Panginoon, pinakita rito sa chapter 25. So, ng Book of Jeremiah, babasahin ko ang chapter 25 ng Book of Jeremiah. So, sabi rito sa verse 1, so babasahin ko, "The word that came to Jeremiah concerning all the people of Judah in the 4th year of Jehoiakim." So, mapansin nyo yung unang hari, yung hari dito sa panahon ng tinatawag na o yung Babylonian captivity ay si Jehoiakim. Mabasa natin yan sa Daniel chapter 1. So sabi rito, in the fourth year of Jehoiakim, the son of Josiah, king of Judah, that was the first year of Nebuchadnezzar, king of Babylon. So yung ikatlong taon ng Haring Jehoiakim ay siyang unang taon ni Nebuchadnezzar na siyang naging daan upang maging exile ang bayan ng Israel. So tuloy natin ang ilang mga pangungusap. Sabi niya, the son of Josiah, king of Judah, that was the first year of Nebuchadnezzar, king of Babylon, which Jeremiah the prophet spoke to all the people of Judah and to all the inhabitants of Jerusalem. So si Jeremiah, as I said kanina, si Jeremiah ang ginamit ng Diyos na propeta upang mangusap siya sa buong angkanang Judah. Upang
at sa lahat ng nananahan doon sa Jerusalem. Mula, sabi niya, mula sa 13 taon ni Haring Josiah, from the 13th year of Josiah the son of Ammon, king of Judah, even to this day. So ang tinutukoy dito ay yung kasalukuyan na si Jeremiah ay sumusulat ng sulat na ito, ng chapter 25. Sabi niya, until even to this day, this 20 years, 23 years, the word of the Lord has come to me, and I have spoken to you again and again, but you have not listened. So makikita natin ang dahilan ng kanilang captivity ay hindi ito basta na lamang parang minalas lamang sila o bigla na lamang merong kaaway na dumating sa kanila. Ang dahilan nito ay ang mga salita ng Diyos na pinapaalala ng Panginoon sa pamamagitan ng Jeremiah sa loob ng gano'ng katagal na panahon, 23 years. So gano'ng katagal? Yung pagpapahinuhod ng Diyos, yung kabutihan ng Diyos ay binibigay sa kanila, pinapaalalahanan sila. Pero anong sabi rito? Again, I have spoken to you again and again, but you have not listened. Hindi kayo nakinig, sabi niya. Yan ang dahilan, kanyang sinugo, and the Lord has sent to you all His prophets, the prophets again and again, but you have not listened, not inclined your ear to hear. So makikita natin, may dahilan bakit nagkaroon ng 70 taon ng kanilang pagkabihag sa Babylonia. Bakit sila inalis ng Panginoon mula sa kanilang lupain? And in fact, ang pinaka-mabigat sa mga huling araw nila bago sila dalhin sa captivity, ang sarili nilang lupain na dapat sila ang mananahan, dumating ang panahon, sinakop sila ng Egypt, at ang hari ng Egypt na ito, ay sila ay pinag-tax. Can you imagine that? Sarili nilang lupain, dapat yung stranger ang magtatax sa kanila, pero heto sila, mga mamamayan ng Israel, ay sila yung nagtatax doon sa hari, na sa isang foreigner na lumusob lamang sa kanila. At wala silang nagawa dahilan sila ay tinalikdan nila ang Panginoon. So makikita natin ang ganitong bagay. So sa ilang mga pangungusap, si Jeremiah ang siyang nakakita at ang pangitain na kanyang nakita ay ang destruction ng Jerusalem. Ang destruction ng Jerusalem. So yan ang dahilan, mababasa ninyo bakit si Jeremiah ay meron siyang sulat na sumunod na aklat ng Jeremiah. Ano yung sunod na aklat sa book of Jeremiah? Lamentation. Ang lamentation, ibig sabihin, ito yung panaghoy at pag-iyak ni Jeremiah dahilan alam niya kung ano ang bigat na sasapitin ng Jerusalem at ng mga mamamayan sa Judah. Nakita niya sa pangitain kung paano merong haring darating na walang awa, walang habag, walang awa sa babae, walang awa sa matanda, walang awa sa kanino man, at papatayin niya ang sino man na kanyang gustong gawin, patayin. So nakita ito ni Jeremiah at gayon na lamang ang kanyang pag-iyak at pagtaghoy dahil nakita niya kung ano ang kahihinatnan ng buong Jerusalem. So, sabi rito, sa chapter, the same chapter pa rin, may kahabaan ito, pero pupuntahan ko na lamang verse 10 o verse 11. Sabi rito, this whole land will be a desolation and a horror. Sabi niya, the whole land will be a desolation and a horror, and sabi rito, will serve the king of Babylon 70 years. So, meron talagang hula na kanilang sasapitin at hindi lamang ito basta salita, kundi merong eksaktong panahon.
ang kanilang magiging panahon ng paglilingkod o pagsaserve nila sa King of Babylon. Ang sabi diyan, and these nations, ang tinutukoy niya, hindi lamang ang bansang Israel, kundi ang karating na mga bansa dahilan sa sakupin ito ni Nebuchadnezzar. And these nations will serve the king of Babylon 70 years. So malinaw sa sulat ni Jeremiah, gaano katagal ang kanilang pananatili sa ilalim ng Babylonian captivity. Gaano katagal? 70 years. At sa iba pang verse, I hope you jot it down, sa verse chapter 26, sa chapter 26, ay makikita natin na hindi lamang 70 years ang nakahula, kundi sino-sino ang daraan ng mga hari sa ilalim ng Babylonian captivity. Sabi ng chapter 26 verse 3, sa verse 1, in the beginning of the reign of Jehoiakim, the son of Josiah, king of Judah, this word came from the Lord saying. So merong salita na dumating kay Jeremiah na nagsasabi, so verse 3 na lamang, perhaps they will listen and everyone will turn and I may repent. I'm sorry, it's chapter 27. Chapter 27 verse 7. And chapter 27 verse 7, sabi rito, all the nations shall serve Him. Ang tinutukoy dito ay si Nebuchadnezzar, ang hari ng Babylonia. All the nations shall serve Him, His son, His grandson. Sabi rito, all the nations shall serve Him and His son and His grandson until the time of His own land comes, then many nations and great kings will make Him their servant. Now, ang verse 7 ay nagpapakita na sino-sino ang magiging hari sa panahon ng 70 years captivity. So sabi rito, ang mga bansa ay paglilingkuran siya, si Nebuchadnezzar. At sabi niya, shall serve him, his son, and his grandson. Alam niyo ba na pag si Nebuchadnezzar ay namatay, nag-reign siya for almost 43 long years. Dito siya sa bahaging ito namatay. So, ang 70 years captivity nag-start and then naglagay ako ng parang measuring time. So, at the 43rd year of his captivity, of his reign, ay doon naman namatay si Nebuchadnezzar. Pagkatapos nun ay pumalit yung kanyang anak. At pagkatapos ng kanyang anak, ay ang sumunod na nag-reign ay ang kanyang apo na si Belshazzar, na mababasa natin mamaya sa chapter 5 ng Daniel. So pinakita rito na malinaw ng hula na all the nations shall serve him, Nebuchadnezzar, and his son, and his grandson. So hanggang sa apo lamang ni Nebuchadnezzar, doon matatapos ang 70 years captivity. So, nakikita natin ang salita na inihula ng mga lingkod ng Diyos ay hindi po ito tsamba. Ito ay exact. Ito ay eksakto ayon sa sinabi ng Panginoon. Kung anong pinahayag, kung anong binigay sa hula, ayun ang eksaktong bagay na nangyayari. That's the reason, mga kapatid, ang sabi natin, Panginoon, langit at lupa ay lilipas. Ngunit ang aking mga salita, walang tuldok, walang kuwit, walang anumang bagay ang mawawala, kundi ang lahat ng ito ay magkakaroon ng kaganapan.
So makikita natin na ganun ka-eksakto ang prophecy. Merong isang prophet sa Old Testament ang nagsabi, sabi niya, ang vision, ito, bagamat ito ay sa malaong panahon, sa matagal na panahon, hintayin mo sapagkat ito'y tiyak na mangyayari at magaganap. Yun yung bagay na sinabi ng banal na kasulatan. So eksakto na ang 70 years captivity ay pinagharian ni Nebuchadnezzar, ang kanyang anak, at yung huling naghari ay si Belshazzar, na pinaka-apo niya, at kung di magkamali, ito ay isa sa kanyang apo. So eksakto, siya apo ni Nebuchadnezzar. So, dagdag ko bago ko iwanan ang illustration ito. Ito yung tatlong deportation. Una sa panahon ni Jehoiakim, somewhere nasa panahon ito ng, sabi natin nasa 7 years mula nang sila'y pumasok. Yung unang deportation ay ito'y kasama si Daniel. Yung sumunod ay dinala ang 3,023 na mga tao. Yan ay mababasa natin sa Jeremiah chapter 52. Jeremiah chapter 52, pinakita diyan yung pinaka-detail kailan nangyari ang ang deportation ito. Chapter 52 ng book of Jeremiah verse 28. Sabi niya, these are the people, verse 27 muna. Then the king of Babylon struck them down and put them to death at Riblah in the land of Hamath. So Judah was led away into exile from its land. Dinala ang Judah mula sa lugar na ito, ginawa siyang, naging exile siya, naging bihag siya, at dinala siya doon sa Babylon. Verse 28, these are the people whom Nebuchadnezzar carried away into exile in the 7th year. Yung 7th year, ito yung ika-7 taon ng paghahari ni Nebuchadnezzar. Sa panahon ito, ang hari sa Israel ay si Jehoiakim. Ito ay anak pa rin ni Josiah. At sa panahon niya ay 3,023 Jews was carried to Babylon. And then, pagdating naman ng after somewhere ng pagdating ng, palagay natin, ng 17 years, mula ng unang captivity, or sabihin natin mga 13 years, ilang panahon ang nakalipas, kulang-kulang 10 taon, ay ito naman naganap yung tinatawag na pagsunog mismo sa Jerusalem. Yan ay nandito sa verse 29. In the 18th year of Nebuchadnezzar. Sa 18th year ni Nebuchadnezzar, sa ika-18 taon ng kanyang paghahari. So ito yung unang taon niya, and then ito yung ika-18th year, yun naman yung panahon na kanyang sinunog ang Jerusalem. Pinuksa ang buong Jerusalem at dinala niya ang 832 Jews papunta sa Babylon. At yung pinakahuli ay dito naman sa verse 30. So yung verse 29, in the 18th year of Nebuchadnezzar, 832 persons were from Jerusalem. In verse 30, in the 23rd year of Nebuchadnezzar, Nebuzaradan,
the captain of the guard carried into exile 745 Jewish people. So ito naman sa panahong ito, yung ano sabi diyan? 23rd year ni Nebuchadnezzar. So yan po yung mga tinatawag na deportation na nangyari sa mga Israelita galing sa Jerusalem, at pinahayag ng Panginoon kay Jeremiah, sabi niya, wag kayong lumaban sa hari ng Babylonia. Wag kayong magmatigas. Dahilan, kung kayo'y magmamatigas, ay sabi niya, kayo ay mapupuksa, kayo'y mamamatay. Sabi niya, pagdating nyo sa lugar doon, inyong idalangin ang kabutihan ng kaharian ng Babylonia. Dahilan, pinapakita niya na kayo ay magtatagal sa panahong yun. So, kung akin naman titingnan yung mga kulay green na akin nilagay, ito naman yung mga nangyari sa loob ng Babylon. Yung unang chapter, o yung ikalawang chapter na nabasa natin na nagkaroon ng panaginip si Nebuchadnezzar, ay nangyari ito somewhere na nagpapasimula pa lamang sila sa lugar ng, kung nyo mapapansin, na ilang taon pa lamang sila dito sa Babylon nang nanaginip si Nebuchadnezzar ng golden image na ipinaliwanag ni Daniel. At paglipas ng ilang panahon, somewhere na sa 17 years na sila dito sa lugar ng Babylon, ay doon naman nagpatayo si Nebuchadnezzar ng napakalaking image upang pasambahin ang lahat ng kanyang nasasakupan. At doon naman nanindigan ang tatlong magkakaibigan na walang sino mang sasambahin maliban sa kanilang Diyos na pinaglilingkuran. Pagdating ng mga somewhere na sa 30 years na sila sa Babylon, ito naman yung panahon na si Nebuchadnezzar ay nagkaroon ng vision doon sa puno na mataas. Yun yung chapter 4. So, pinapakita ko yung mga bagay na nangyari sa loob ng 70 years captivity, at dito natin mabivisualize, makikita kailan ba nangyari yung chapter 2, kailan nangyari yung chapter 3, yung chapter 4. So, lahat ng yan ay inilatag natin somewhere along the line ng timeline na ito. So, pupuntahan ko ang ilang mga bagay, mga kapatid. So, pansamantala kong tapusin ang bahaging ito sa presentation. At gusto kong pumunta tayo sa mga talata ng banal na kasulatan. So, kung ating titingnan ang Daniel chapter 5, sa Daniel chapter 5 ay pinakita rito, nung nakaraang men's fellowship ay pinakita ko yung order ng book of Daniel. Ang chapter 4 and chapter 5 ay halos magkapareho sila. Ang chapter 4 ay panaginip ng isang vision o panaginip ng isang haring Nebuchadnezzar na nagmalaki. Diba? Nagmalaki siya at siya ay binigyan ng doon sa panaginip, yung malaking puno ay pinutol at tuod lamang ang natira, yun ay nagre-representa ni Nebuchadnezzar na isang kagaya ng punong napakataas, napakatayog ang kanyang karangalan, ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang impluensya ay napakalawak na. At siya'y nasa ganitong kalalagayan. At nang siya'y magmalaki at magmayabang sa harapan ng Diyos, siya ay ibinaba ng Panginoon. At pagkatapos niya na siya'y ibaba ng Diyos, then siya ay naka-realize at nagpakumbabang puso
At siya ay ibinalik ng Panginoon ang kanyang katinoan dahilan siya ay nagmistulang hayop na kumain ng damo at siya ay nag-isip, nag-asal hayop, mayroong kaisipan ng hayop, kumakain ng damo at nawala sa kanyang katinoan hanggang sa paglipas ng 7 taon. Paglipas ang 7 taon ay nakapanumbalik siya at kanyang kinilala ang Diyos na siyang hari ng lahat ng bagay. So, ang chapter 4 ay kasing katulad din naman ang chapter 5 ay kasing katulad din ng chapter 4. Dahilan dito sa chapter 5 ay kasaysayan din ng isang haring nagmapuri o nagmataas at nagmapuri sa harapan ng Panginoon. Punta natin ng Daniel chapter 5. Sabi rito ng Daniel 5 ay ang haring ito na ngayon yung apo ni Nebuchadnezzar. At ito na yung pagtatapos. So, take note na ito na po yung pagtatapos ng 70 years captivity. So sa panahong ito, si Daniel ay hindi na siya young people, kagaya ng pumasok siya ng una na nakita natin sa chapter 1. Dito si Daniel ay may gulang na dahilan tumaan na ang 70 years. Dumating na ang ka-70th year. Ang sabi ng chapter 5 ng book of Daniel, sabi sa verse 1, pinakita rito, so ito'y si Belshazzar, sabi rito, si Belshazzar na hari ay gumawa ng malaking piging sa 1,000 na kanyang mga mahal na tao. At uminom ng alak sa harap ng 1,000. At samantalang nilalasap ni Belshazzar ang alak, ay nag-utos na dalhin doon ang mga ginto at pilak na sisidlan na kinuha ni Nebuchadnezzar na kanyang ama sa templo na nasa Jerusalem upang mainuman ng hari ng kanyang mga mahal na tao at ng kanyang mga asawa at ng kanyang mga babae. So mapansin natin, nang si Belshazzar ay labis ng nasiyahan, nakainom ng alak, at nang siya'y malasing na, ang kanyang ginawa ay pinakuha niya yung mga kasangkapang yari sa ginto, pilak, na mga sisidlan doon sa templo na kinuha ni Haring Nebuchadnezzar na kanyang ama mula sa templo doon sa Jerusalem, at upang doon magsiinom ang hari, ang kanyang mahal na tao, ang kanyang mga asawa, at ang kanyang mga concubines. So ito po yung makita natin sa 2 King chapter 24, verse 13. Sa 2 King 24, verse 13, ay sabi rito, verse 13, sabi riyan, at dinala, so binabalikan natin yung kung kailan nangyari ito. At dinala niya mula roon ang lahat na kayamanan. Taas muna natin sa verse 12. At nilabas si Jehoiakim. So tandaan natin, si Jehoiakim, yung hari sa panahon yon, na hari sa Huda. Sabi nilabas ni Jehoiakim na hari sa Huda, ang hari sa Babylonia. Siya at ang kanyang ina at ng kanyang mga lingkod, ng kanyang mga prinsipe at ang kanyang mga pinuno, at kinuha siya ng hari ng Babylonia sa 2 taon ng kanyang paghahari. So siya ay kinuha, at sabi rito ng verse 13, at dinala niya mula roon ang lahat na kayamanan ng bahay ng Panginoon at ang mga kayamanan ng bahay ng hari, at pinuputol-putol ang lahat ng kasangkapang ginto
na ginawa ni Haring Solomon sa templo ng Panginoon gaya ng sinabi ng Panginoon. So there are lots of golds. Yung mga golds na pinagawa ng Solomon ay ang taas niya ay nasa 18 cubits. Gano'ng kataas yun? Parang nasa 5 hanggang 6 na palapag ang pinakataas niya. Yun ay mga pillars na yari sa ginto. Lahat ng yun ay pinagputol-putol at dinala ni Haring Nebuchadnezzar papunta roon sa lugar ng Babylonia. At isa pang bagay ay yung mga kasangkapan sa templo na ginagamit lamang ito para sa paglilingkod nila sa Panginoon. So ang ginawa ni Belshazzar sa panahong ito ay kinuha niya yung mga kasangkapan. Tandaan natin mga kapatid, yung mga kasangkapang ito ay pawang ginagamit lamang sa templo ng Diyos. Ibig sabihin, ang mga kasangkapang ito ay dedicated, sacred, sanctified. Pag sinabing sanctified, separated for just one use. For just one use. Para inihiwalay siya para lamang hindi siya sa pang-ordinaryong gamit. Ito ay para sa espesyal na gamit para lamang sa paglilingkod sa Panginoon. Ngunit ang ginawa ni Haring Belshazzar na apo ni Nebuchadnezzar ay kanyang pinakuha ang mga kasangkapang ginto. Then they brought, nang magkagayi, dinala nila ang mga gintong sisidlan na kinuha sa templo ng bahay ng Diyos na nasa Jerusalem. Imagine mga kapatid, ang mga kasangkapang ito ay winisikan pa ng dugo ng hayop. Ibig sabihin, ito ay kinosecrate, ito ay pinabanal, ito ay ginagamit lamang para. So merong nasa ilalim ng tipan ang mga kasangkapang ito na hindi ito pwedeng gamitin kung saan. At ang Diyos ang siyang nag-consecrate nito, naghiwalay, nagbukod. Ngunit ang ginawa ng haring ito ay kinuha niya yung gamit na ito na banal sa harapan ng Panginoon at kanyang, sabi nito, na magagay dinala nila ang mga gintong sisidlan at kinuha sa templo ng bahay ng Diyos na nasa Jerusalem at ininuman ng hari at ng kanyang mga mahal na tao at ng kanyang mga asawa at ng kanyang mga concubines o kanyang mga babae. At verse 4, sila'y nangag-inuman ng alak at di lamang sila nasiyahan sa pag-iinuman ng alak, dinesecrate nila yung vessels na ito. At bukod sa rito, habang sila'y umiinom, kanilang at sila'y nagsipuri sa Diyos na ginto, pilak, tanso, bakal, kahoy, at bato. So, dinungisan nila, niyurakan nila, dinumihan nila ang vessel na ito at ginamit nila hindi sa banal na bagay, bagkos ginamit pa nila para purihin ang Diyos, ang kanilang mga Diyos-Diyosan. So para sa mga haring ito ay karangalan nila na makonquer ang isang kaharian at yung mga kagamitan doon ay kanilang kunin as parang isang tagumpay nila at kanilang gamitin sa kanilang kagustuhan. Naalala ninyo, in example ko, nakaraan ang ginawa nila kay Samson. Nang pinatawag nila si Samson noon ay bulag na, nahulog sa kamay ng kaaway, at siya'y pinaglaruan, at pinupuri nila ang kanilang Diyos, dahilan ay binigay ng Panginoon, binigay ng kanilang Diyos si Samson. But hindi dahilan sa ang kanilang Diyos ay makapangyarihan, kundi dahilan si Samson ay nagkasala. See? So that's always the reason bakit ibinibigay ng Diyos ang kanyang
ang sino man sa kamay ng kaaway. Ito'y dahilan sa tinatawag na kasalanan. So, nang gawin ito ni Belshazzar, nag-inuman sila ng alak at pinuri nila ang mga Diyos-Diyosa nila, naginto, pilak, tanso, bakal at kahoy at bato. And verse 5, ano sabi riyan ng verse 5? Nang gawin nila yun, ng oras ding yun, sabi riyan, ng oras ding yun, ay may lumabas na mga daliri ng kamay ng isang tao at sumulat sa tapat ng kandelero sa panig na may sa panig ng parang the wall na may palitada ng palasyo, at nakita ng hari ang bahagi ng kamay na sumusulat. So, laking gilalas nila. Lahat sila ay nakakita. Si Belshazzar, ang mga noblemen, ang mga asawa niya, ang mga concubines niya, ang buong kaharian sa panahon yun ay nakakita ng isang kamay na sumusulat doon sa mismong plaster, doon mismo sa wall, at nagsusulat ang daliring ito ng isang unknown language. Unknown tongue. Alam niyo mga kapatid, minsan na itong ginawa ng Diyos. Alam niyo kung kailan? Nang isinulat niya ang kautusan, ang 10 kautusan doon sa 2 tapyas ng bato. It is Moses ang siyang nakasaksi ng panahong ito, na nakita niya paano sinulat ng daliri ng Diyos ang 10 kautusan na siyang nilalaman ng 10 kautusan na siyang tipan ng Diyos sa Israel. So, ginawa ito ng Panginoon. Isinulat niya ang kanyang mga salita at kautusan doon sa 2 tapyas ng bato. Pero yung 2 tapyas ng batong ito, siya ring binasag ni Moses dahilan nang makita niya ang bahay ng Israel na sumasamba sa calf, sa golden calf, sa bakang yari sa ginto. At nang sila'y sumasamba, nagalit si Moses, inihampas niya doon sa paanan ng bundok at nabasag. So naglalarawan ng broken covenant. Ngunit, dito sa panahon ito ay muling ginawa ng Diyos ang ganitong bagay, hindi para ibigay ang kanyang utos, ibigay ang kanyang salita, kundi ang kanyang salita na ibinigay ay ang kanyang kahatulan. It is a judgment. It is a word of judgment na isang na binigkas o pinahayag ng Diyos doon mismo sa wall, doon sa Babylon. At na magkagayay, sabi rito, nakita sabi ng verse na yon, nakita niya na lumabas na mga daliri ng kamay ng isang tao at sumulat sa tapat ng kandelero. See? Hindi, bakit sa tapat ng kandelero? Yung panahong yon ay wala pang ganitong electricity. Ang ilaw nila, yung kandelero, para maliwanagan mismo yung kamay na nagsusulat doon sa pinaka-wall. Kaya ang tawag dito sa chapter 5 na ito is the handwriting on the wall. At nang makita niya, sabi rito, sa panig na may palitada ng palasyo at nakita ng hari ang bahagi ng kamay na sumusulat. Na magkagayay, nagbago ang pagmumukha ng hari. Ibig sabihin, namutla siya. Natakot siya. Nagbago ang mukha ng hari at binagabag siya ng kanyang mga pag-iisip. At ang pagkakasugpong ng kanyang balakang ay nakalag. Ibig sabihin, nawalan siya ng lakas nang makita niya ang ganitong pangyayari. Sabi rito, hindi lamang ito basta vision, ito ay reality. Ang vision ay makikita mo pero hindi mo pwedeng hawakan. Pero yung araw na yun ay reality dahilan nasulatan mismo yung pader.
At naiwan yung sulat na yun hanggang sa ipatawag nila si Daniel. So, sa presensya ng Diyos na nagpakita sa kanila, ay hindi nila kayang tagalan. At halos nawalan sila ng lakas. Ang pagkakasugpong ng kanyang balakang, ang sabi ng verse 6 ay pinakita roon. Sabi niya, then the king's face grew pale, namutla siya. And his thoughts alarmed him. And his hip joints were slack. And his knees began knocking together. Ang kanyang tuhod ay nanginginig at nag-uumpugan. Dahilan ang presensya ng Diyos at ang hatol ng Diyos ay binigay sa gabing iyon. Verse 7, ang hari ay sumigaw ng malakas at pinatawag niya papasukin ng mga enkantador, ng mga kaldeyo, mga manghuhula. Ang hari ay nagsalita at nagsabi sa mga pantas sa Babylonia, sino mang makakabasa ng sulat na ito at makapagpaaninaw sa akin ng kahulugan niyan ay magdadamit ng kulay morado. Ibig sabihin, bibigyan siya ng karangalan at bibigyan siya, sabi niya, at magkakaroon ng kwintas na ginto. So ito ay bibigyan siya ng karangalan at ng authority, kwintas na ginto sa palibot ng kanyang leeg at magiging ikatlo sa puno sa kaharian. Bakit ikatlo? Si Belshazzar ay co-regent, ibig sabihin, kasabay siyang hari ng kanyang ama. So co-regent I forgot the name ng kanyang ama. Pero ang kanyang ama ay umalis at naiwan siya na pinaka-in charge. So siya ay pangalawa sa kaharian. Habang wala ang kanyang hari, ang kanyang amang hari. So usually ganun yung nangyayari. Yung tinatawag na co-regent, minsan ang ama at ang anak ay magkasabay na naghahari sa isang panahon. Hanggang sa mamatay ang ama, hanggang sa may sasalin sa kanya yung paghahari. So, si Belshazzar ang pangalawa. Kaya sinabi niyang magiging ikatlo. Siya ang susunod na pinakamataas kay Belshazzar. Nang magkagayi, sabi niya, na magkagayi po nagsipasok ang lahat na pantas ng hari, ngunit hindi nila nabasa ang sulat o maipaninaw man sa hari ang kahulugan niyaon. It is an unknown language. Nakakita na ba kayo ng bumili kayo ng gamit, bumili kayo ng isang gadget, at nang bubuksan nyo yung manual, ano nakalagay? Inchik. Japan. Well, minsan titingnan mo yung drawing para ma-visualize mo kung ano yung gagawin. Pero dito, nakasulat sa isang unknown language na hindi nila kayang maintindihan. At walang sino man sa mga pantas sa panahong yon ang kayang makabasa. Sabi dito, verse 9, walang sino man sa kanila ang kayang bumasa o magpaliwanag sa hari ng kahulugan niyon. Verse 9, na magkagay na bagbag na mainam ang haring Belshazzar. Nagulimihanan siya dahilan merong kamay na sumulat at ang sulat ay naiwan. At kinakailangan niyang maintindihan yung sulat na yun. At sabi niya, at na magkagay na bagbag na mainam ang haring Belshazzar, at ang hari at ang kanyang pagmumukha ay nagbago, at ang kanyang mga mahal na tao ay nangatigilan. Lahat sila are kept in silence. Verse 10, ang reyna dahil sa salita ng hari at ng kanyang mga mahal na tao ay pumasok sa bahay na pinagpipigingan. Ang reyna nagsalita at nagsabi, O hari, mabuhay ka magpakailanman, huwag kang bagabagin ng iyong pag-iisip
o mabago man ang iyong pagmumukha. Verse 11, may isang lalaki sa iyong kaharian na kinaroroonan ng espiritu ng mga banal na Diyos. Ito yung kanilang description kay Daniel. At sa mga kaarawan ng iyong ama. So, binalikan nila ang kasaysayan. So, many years ago, somehow, mga 60 years ago, ay merong ganitong pangyayari na nirecall nila na at sa mga larawan, sa mga kaarawan ng iyong ama, ay nasumpungan sa kanya ang liwanag at unawa at karunungan na gaya ng karunungan ng mga Diyos. At ang haring Nebuchadnezzar na iyong ama, ang hari ay sinasabi ko, ang iyong ama, ay ginawa niya siyang Panginoon ng mga mago, ng mga enkantador, ng mga kaldeyo, at ng mga manghuhula. Palibhasa isang marilag na espiritu at kaalaman at unawa ng pagpapaninaw ng mga panaginip at pagpapakilala ng mga malabong salita at pagpapaliwanag ng pag-aalinlangan ay masumpungan sa Daniel na yan na pinangalan ng hari na Belteshazzar. Tawagin nga sa Daniel at kanyang ipaaninaw ang kahulugan. At nang pinatawag si Daniel, na magkagay dinala si Daniel sa harap ng hari. Ang hari ay nagsalita at nagsabi kay Daniel, ikaw bagay si Daniel na sa mga anak ng pagkabihag ng Huda, na kinuha sa Huda ng haring aking ama? Nabalitaan kita, ang espiritu ng mga Diyos ay sumasa iyo at ang liwanag at unawa at marilag na karunungan ay nasumpungan sa iyo. At ang mga pantas nga, ang mga enkantador ay dinala sa harap ko upang kanilang basahin ang sulat na ito at ipaaninaw sa akin ang kahulugan, ngunit hindi nila maipaaninaw ang kahulugan ng bagay. Ngunit abalitaan kita na ikaw ay nakakapagpaaninaw ng kahulugan at nakakapagpaliwanag na alinlangan, kung iyong ngang mabasa ang sulat at mapaninaw sa akin ang kahulugan, ay mananamit ka ng kulay morado. Parang isang klase ng karamdamit. At magkakaroon ka ng kwintas na ginto sa palibot ng iyong leeg at ikaw ay magiging ikatlong puno sa kaharian. Na magkagay sumagot si Daniel at nagsabi sa harap ng hari. Sabi niya, iyon na ang iyong mga kaloob. Ibigay mo ang iyong mga gantimpala sa iba. Gayon may aking babasahin sa hari ang sulat at ipapaaninaw ko sa kanya ang kahulugan. Pagdating pa lamang ni Daniel ay pinahayag sa kanya, alam niya kung ano ang bagay na ito. Verse 18, O ikaw na hari, ang kataas-taasang Diyos ay nagbigay kay Nebuchadnezzar na iyong ama ng kaharian, kadakilaan, kalawalatian at kamahalan. At dahil sa kadakilaan na ibinigay niya sa kanya, ay nanginig at natakot sa harap niya ang lahat ng mga bayan, bansa, wika. At ang kanyang ibiging patayin ay kanyang pinapatay, ang kanyang ibiging buhayin ay kanyang binubuhay, ang ibiging itaas ay kanyang tinataas, at ang ibiging ibaba ay kanyang binababa. Ganon ang kapangyarihan meron si Nebuchadnezzar. Ngunit na ang kanyang puso ay magmakataas at ang kanyang espiritu ay nagmatigas na siya'y gumawang may kapalaluan, may kahambugan. Siya'y ibinaba sa kanyang luklukan, paghahari, at inalis nila ang kanyang kaluwalhatian. At siya'y pinalaya sa mga anak ng tao at ang kanyang puso ay naging gaya ng sa mga hayop. Ang kanyang tahanan ay napasamailap ng mga asno. Siya'y pinakain ng damo at gaya ng baka at ang kanyang katawan ay nabasa ng hamog ng langit. Hanggang sa kanyang malaman na ang kataas-taasang Diyos ay nagpupuno sa kaharian ng mga tao at niluluklok niya roon ang sinumang kanyang ibigin.
Nirecall kay Belshazzar na apo ni Nabucodonosor ang ginawa ng kanyang lolo na si Nabucodonosor, kung paano siya'y nagmataas, ibinaba ng Diyos, ginawang hayop, pero siya ay nagpakumbaba sa harapan ng Panginoon. Ngunit siya ay binalik ng Diyos sa kanyang paghahari at ibinalik sa kanyang kaharian at ang unawa ay binalik sa kanya. Sabi niya, at ikaw na kanyang anak, O Belshazzar, hindi mo ipinagpakumbaba ang iyong puso, bagaman iyong nalalaman ang lahat na ito. This history is very well known doon sa Babylon. And in fact, di ba sabi pa nga natin, sumulat siya ng sulat at ipinadala niya sa buong kaharian, buong imperyo ng Babylonia at ng kanyang nasasakupan na merong kataas-taasang Diyos na kanyang kinilala na gumagawa ng lahat ng gusto niyang gawin. Sabi niya, ngunit ikaw ay hindi mo pinagpakumbaba ang iyong puso, bagaman iyong nalalaman ang lahat na ito, kundi ikaw ay nagpakataas laban sa Panginoon ng langit at dakilang at kanilang dinala ang mga kasangkapan ng kanyang bahay sa harap mo, at ikaw at ang iyong mahal na tao, ang iyong mga asawa, ang iyong babae, ay nagsiinom ng alak sa mga iyon, at iyong pinuri ang mga Diyos na pilak, ginto, tanso, bakal at kahoy at bato, na hindi nakakita o nakarinig man o nakakaalaman, at ang Diyos na kinaroroonan ng iyong hininga ay kinaroroonan ng lahat ng iyong lakad ay hindi mo niluwalhati. So una, pinangaralan niya si Belshazzar at kanyang sinumbatan sa kanyang ginawa. At sabi rito ng verse 24, nang magkagayoy, sabi niya, yan ang dahilan bakit merong kamay na lumabas at nagsulat ng sulat na ito sa pader na ito. Na magkagayong bahagi nga ng kamay ay sinugo mula sa harap niya at ang sulat na ito'y nalagda. At ito ang sulat na nalagda na nakalagay dyan, many tekel uparsin. At sabi niya, ito ang kahulugan ng bagay. Ang ibig sabihin, binilang ng Diyos ang iyong kaharian at winakasan. Tekel, ikaw ay tinimbang sa timbangan at ikaw ay nasumpong ang kulang. Peres, ang iyong kaharian ay hinati, ibig sabihin, pinutol sa iyo at ibinigay sa mga taga-Media at taga-Persia. Na magkagayon nag-utos sa Belshazzar na pinanamit nila si Daniel ng kulay morado at nilagyan ng kwintas na ginto sa palibot ng leeg niya at nagtanyag tungkol sa kanya ng siya'y ikatlong puno sa kaharian. Pagkatapos na basahin ni Daniel ang unknown language na ito, ay ito pala ay hatol ng Diyos sa haring ito. Dahilan, as I mentioned, ang chapter 4 and chapter 5 ng Book of Daniel is parallel. Dahilan ito ay kasaysayan ng mga haring nagmataas. Na kapwa sila, ngunit ang isa ay nagpakumbaba at kilala ng Diyos, samantalang isa ay namusong sa harapan ng Diyos. Ginamit ang kanyang mga kasangkapan sa hindi marapat na gawain. At niyurakan at dinungisan at dinumhan ang ganitong ang mga banal na bagay. Yan ang dahilan ang Diyos ay nagsabi, ikaw, sabi niya, ang iyong kaharian ay winakasan na. Nilagay ka sa timbangan at ikaw ay nasumpungang kulang at ibinigay ang iyong kaharian sa mga Media at Persia. Alam niyo kung bakit sinabi ni Daniel na huwag mo nang ibigay sa akin ang parangal
Huwag mo nang ibigay sa akin ang ikatlong pwesto sa kaharing ito, sapagkat alam niya na ito na rin ang katapusan ng kanyang kaharian. At sabi dito, verse 30, anong sabi ng verse 30? Nang gabing iyon ay napatay si Belshazzar na hari ng mga taga-Kaldea. At tinanggap ni Dario na taga-Media ang kaharian na nooy 62 taon ang gulang niya. Well, masyadong naging complacent ang hari ng Babylonia. Dahilan sa ganda ng kaharian, sa kapal ng muog, sa kapal ng pader. At masyado silang kampante na hindi sila kayang pasukin ng kaaway. Pero mga kapatid, ang Diyos ang siyang gumawa ng bigay ng karunungan kay Cyrus, at ang kanyang ginawa ay dinivert niya ang Euphrates, ang bahaging ito, at doon mismo sa ilalim ng tuyong ilog ay doon siya pumasok. Dahilan doon mismo sa kaharian ng Babylonia ay pumapasok ang tubig na galing sa Euphrates. At nung natuyo yun ang naging daan para nakapasok si Cyrus at ang kanyang mga kawal. At doon sa gabing iyon ay pinatay ang haring ito. Now, makikita natin, mga kapatid, na ang isang aral na kanyang ibinigay na naging aral kay Nebuchadnezzar, pero ito ay kahatulan naman na kanyang ibinigay sa kanyang apo. Dahilan, ito na rin ang pagtatapos ng ang 70 taon ng pagkabihag ng Israel sa lugar ng Babylonia. Can you imagine that? How accurate the prophecy? Gaano ka-accurate ang hula at ang salita ng Diyos? Pinakita yung detail, ilang hari ang dadaan, si Nebuchadnezzar ang kanyang anak, ang kanyang apo, hanggang dun lamang. At doon sa Book of Daniel or rather Book of Jeremiah, although si Jeremiah ay nangungusap ng kahatulan na mangyayari sa Israel, pero siya ay nagpapahayag din ng pag-asa after ng 70 years. Nagpapahayag siya na merong pag-asa na maranasan. So, sabi ng Book of Jeremiah, at yun ang makikita nating nilalaman ng mga susunod na chapter kapag tinignan natin ang chapter 9 ng Book of Daniel. So pinakita roon, binasa natin kanina yung chapter 25, verse 11, this whole land will be a desolation and horror, and these nations will serve the king of Babylon 70 years. Pagdating sa chapter 29 ng Book of Jeremiah, sa verse 10 ng Jeremiah 29, for thus says the Lord, when 70 years have been completed for Babylon. When 70 years have been completed for Babylon, I will visit you and fulfill my good word to you. So yung mga unang salita ni Jeremiah is against Israel, against Jerusalem, against Judah, laban sa kanila. It is an evil word. Masamang salita, dahilan ito'y kahatulan ng Diyos sa kanila. Ngunit pagkatapos noon ay meron din naman siyang tinawag na good word. What is this good word na ito? To bring you back to this place. Upang ibalik sila doon sa lupain iyon. At sabi nito, I will visit you and fulfill my good word to you to bring you back to this place.
Si Jeremiah, ang kanyang ministry ay mababasa natin sa early chapter ng book of Jeremiah na sinasabi ang kanyang ministry is to pluck up, to unroot, to uproot, para magbunot, magtanggal, at siya rin naman ay merong ministering magtanim. Dahilan siya ay pinakita ang ganitong bagay. To bring you back to this place, for I know the plans that I have for you, declares the Lord. Plans for welfare, plans for good, and not for calamity, to give you a future and a hope. Basahin natin sa Tagalog. Sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip sa inyo, sabi ng Panginoon, mga pag-iisip na tungkol sa kapayapaan at hindi tungkol sa kasamaan upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas. Nalalaman ko ang aking pag-iisip. Most of the time, mga kapatid, nagme-memory verse na tayo at minememorize natin ang verse na ito, but sometimes hindi natin alam bakit ito sinabi ng Panginoon. But ngayon alam na natin bakit niya sinabi na I know my plans. Alam kong ang mga plano ko sa iyo ay pawang kabutihan. Dahil naintindihan natin na sila'y dinala ng Diyos sa captivity for 70 years, but at the end of 70 years, sila'y muling babalikan ng Diyos upang muling ibalik sa lupain na ipinangako ng Panginoon. Dahilan ang Diyos ay nakipagtipan kay Abraham. Ang tipan na ito ay hindi pwedeng masira. Paparusahan niya ang kanyang bayan, papaluin niya kung kinakailangan, paparusahan niya pero hindi nila siya wawasaking lubusan. So ito ang makikita natin, kaya kapag binasa niyo ang book of Jeremiah, kapag nakita niyo yung idea, kailan ang panahong ito, then maintindihan niyo every words na sinasabi ni Jeremiah, dahilan naintindihan mo kailan yung panahong ito. So, sabi niya, I know the plans that I have for you, declares the Lord, plans for welfare and not for calamity, to give you a future and a hope. Then you will call upon me and come and pray to me, and I will listen to you. Kayo ay mananalangin sa akin at tatawag sa akin, at ako ay dirinig sa iyo. At sabi niya, at makikinig sa panahon ng inyong pananalangin. You will seek me and find me, and when you search for me with all your heart, I will be found by you, declares the Lord. I will restore your fortunes, and I will gather you from all the nations and from the places where I have driven you, declares the Lord, and I will bring you back to the place from where I sent you into exile. And exactly, mga kapatid, after 70 years, may mga reason na pwede nating tingnan, but our time will not permit us. Pero, alam niyo kung bakit 70 years. Dahilan, ang Diyos ay meron siyang salita at utos sa bayan ng Israel. Kapag kayo ay nagtanim, 6 na taong kayo magtatanim, pagdating sa 7 taon, ipapahinga ninyo ang lupa. So hindi lamang po ang taong nagpapahinga on the 7th day, kundi kahit man ang lupa ay pagpapahingahin ng ang 7 taon. Yun ay kanyang rest ng lupain. Pero dahilan ang bayan ay hindi na ginawa ang ganitong bagay, tinaniman nila ang lupain even in the 7th year. Pero ang Diyos ay meron siyang provision na sabi niya, baka isipin ninyo, ano ang ating kakanin kung hindi tayo magtatanim na 7 taon? Sabi niya, ang aking biyaya at ang pasaganaan ng iyong ani ay pasasaganain ko sa 6 na taon. At kung hindi man kayo magtanim sa 7 taon,
yung ani ninyo ng ika-6 na taon ang siyang kakainin nyo sa ika-7 taon. At pagdating na ika-8 taon, magtatanim kayo at aani kayo, pero ang kinakain nyo pa rin ay yung inanin nyo ng ika-6 na taon. So ganun yung blessing ng Panginoon na kanyang inihanda kapag ang bayan ay susunod sa kanyang mga salita. Pero dumating ang panahon, sa panahon ni Hagay, sabi niya, hindi niyo ba napansin? Nagtatanim kayo ng marami, kakaunti ang inyong inaani. Nag-iipon kayo, pero tila ang inyong mga iniipon ay parang nilalagay ninyo sa supot na may rumbutas. Sabi niya, consider your ways. Dahilan, meron na silang nakalimutan ng mga salita ng Diyos. So may kita natin na ito ay tipan. Pag sinabing tipan, it is an agreement. At ang agreement na ito ay dapat gawin ng both parties. Minsan ang gusto lamang ng tao ay makita niya ang Diyos na tapat na nagbe-bless sa kanya. Pero ayaw niya namang gampanan ang part niya para sa Diyos. Gusto lamang ng tao tumanggap ng blessing at ng mga katapatan ng Panginoon, pero hindi niya minsan maipakita ang kanyang pagtatapat para sa Diyos. So, covenant is an agreement. At meron pang batas na kapag ang isang partido ay hindi tumupad doon sa kasunduan, pwedeng magsampa ng kasong breach of promise. At yun ay magiging daan para hindi tuparin nung kabilang partido ang kanyang bagay na kanyang dapat gawin. So, yun ang isang bagay. So, makikita natin dito sa Book of Daniel chapter 5, ay pinaralel ko ito sa chapter 4. Samantalang si Nebuchadnezzar ay nagpakumbaba, pero ang haring ito ay hinatulan. At siya'y namatay ng gabing iyon. At ang kaharian ay napa sa kamay ng Media and Persia. So kung ating re-recall ang bahaging ito, so kung babalikan natin yung ating binibigyan ng pansin kanina, i-repress ko lamang para balikan natin ang bahaging ito at ating maintindihan. So, ito yung kabuuan ng 70 years captivity. Nagpasimula sa Daniel chapter 1 at nagtapos sa Daniel chapter 5. At ang hari sa panahon yun ay si Belshazzar, na siyang natapos ang kanyang paghahari dahilan siya ay hinatulan at winakasan ng kanyang kaharian at ibinigay sa Media and Persia. And along the line, dito sa years na ito, ay makikita natin yung lahat ng mga bagay na nakapaloob. So, sa portion na binigyan natin ng pansin, at pagdating na sa chapter 9, yung chapter 9 ito ay sa panahon na ang hari na dito ay si Dario. So, maintindihan natin, ito'y tapos na ang 70 years. At ito naman yung panahon na pagdating sa chapter 6, yung chapter 6 ng, kaya sa chronological order natin, mapapansin nyo, hindi siya by number. Yung 1 to 4 ay makakasunod. Ang sumunod doon sa chapter 4 ay chapter 7, chapter 8, dahil yun yung vision ni Daniel nang siya ay naroon pa sa Babylonia. Pero ang chapter 5 ay ang pagtatapos ng 70 years captivity. Ang chapter 9 ay ito yung pasimula ng kanyang makita na natapos na ang 70 years. Ito na yung time na siya ay
nanalangin. Dahilan, naintindihan niya ang sinabi ni Jeremiah, aking dadalawin kayo after ng 70 years. Kaya kung babalikan ninyo natin ang Daniel chapter 9, dito si Daniel ay nag-ayuno, nanalangin, humingi ng tawad, nagrepent, at tumawag sa Diyos, at dahilan, mayroon siyang mga statement na mababasa ninyo na sabi niya, Panginoon, magmadali ka. Panginoon, wag mong ipagpaliban. Panginoon, tugunin mo. Dahilan alam niya ang kanyang sinasabi. Based doon sa hula ni Jeremiah, after 70 years, dadalawin ko kayo. Panahon na yun ng pagdalaw ng Diyos. Panahon na rin yun ng pakikinig ng Panginoon. Kaya mababasa ninyo doon sa part ng prayer ni Daniel sa chapter 9, sabi niya, listen, Lord, listen. Do not delay. Sabi niya, Panginoon, pakinggan mo. Huwag mong ipagpaliban. Meron siyang mga statement sa kanyang sa kanyang pangungusap. Kung babalikan natin yung Daniel chapter 9 verse 17, now our God, listen to the prayer of your servant and to his supplication, and for your sake, O Lord, let your face shine on your desolate sanctuary. See? So, mapapansin ninyo sa starting ng chapter 9 ng book of Daniel, ay sinabi riyan, in the first year of Darius, the son of Ahasuerus of Median descent, who was made king over the kingdom of the Chaldeans. Si Dario ang siyang hari sa panahong ito. At sa panahong yon, nang sumunod na pangungusap, in the first year of his reign, I, Daniel, observe in the books the number of the years which was revealed as the word of the Lord to Jeremiah the prophet for the completion of the desolation of Jerusalem, namely 70 years. So, naintindihan niya, sabi niya, sa unang taon ng paghahari ni Dario, ay aking naintindihan sa aklat ni Jeremias. Ang mga taon, sabi niya, ayon sa salita ng Panginoon, na kanyang sinalita kay Propeta Jeremias, ang kakumpletuhan ng 70 taon na dapat na maganap sa Jerusalem. So yung minimension ko kanina, dahilan hindi sa loob ng 40, sabihin natin, ilang taon, ay hindi nila pinapahinga ang lupa. At habang sila'y wala doon, ang lupa ay nakapagpahinga ng 70 years. Hindi pinagbayaran nila ang lahat ng taon na hindi nila pagpapapahinga sa lupa. So, yung prayer niya dito sa verse 17, o verse 16, O Lord, in accordance with all your righteous acts, let now your anger and your wrath, verse 17 na lang. So now, O Lord, our God, listen to the prayer of your servant. Bakit niya nagagawang sabihin, pakinggan mo ang panalangin ng iyong lingkod sapagkat alam niya, it is the time of God's favor. Ito'y panahon ng lingap ng Diyos. Listen to the prayer of your servant and to his supplication, and for your sake. Bakit niya ginamit yung salitang for your sake? Dahilan, alam niya, lahat ng bagay na ginagawa ng Panginoon ay hindi dahilan sa kanino man, kundi dahilan sa kanyang sarili at sa kanyang salita. Dahilan sa kanyang katapatan, dahilan sa kanyang sariling, para sa kanyang sariling kapurihan.
Sabi niya, for your sake, O Lord, let your face shine on your servant, on your desolate sanctuary. Verse 18, Oh my God, incline your ear and hear. Nagawa niya sabihin, O Panginoong Diyos, O aking Diyos. See, Oh my God, incline your ear, hear. Ikiling mo ang iyong pakinig at ikaw ay makinig. Open your eyes. Buksan mo ang iyong mga mata at iyong tignan, see our desolation and the city which is called by your name. Tingnan mo ang syudad na tinawag sa iyong pangalan. For we are not presenting our supplications before you on account of any merits of our own, but on account of your great compassion. Verse 19, O Lord, hear. O Lord, forgive. O Lord, listen. And take action. What a prayer. Dahilan na-reveal sa kanya ang panahong ito. After 70 years. Sabi niya, O Lord, hear. O Lord, forgive. O Lord, listen. Take action for your own sake. O my God, do not delay because of your city and your people are called by your name. Gaano kahalaga, mga kapatid, ang ating pagkakilala. Ang pagkakilala sa panahon at ang pagkakilala sa Diyos na ating pinaglilingkuran. Ang pagkakilalang ito ay magiging daan para ikaw ay magkaroon ng boldness. Magkaroon ng katapangan. Dahilan hindi ka nagsasalita sa iyong sarili, alam mo ang mga bagay na iyong sinasabi. So makikita natin sa bahaging ito na binigyan natin ng pansin at nagtapos ang 70 years sa chapter 5 ng Book of Daniel. Mga kapatid, makikita natin kung paano ang dalawang haring ito ay nagsilbing napakainam na aral. Ang isa ay nagpakumbaba at siya nilagay uli sa luklukan. Ang isa naman ay nagmataas at namusong sa Diyos at siya hinatulan. At naintindihan natin bakit ang lahat ng mga bagay na nangyari sa kanila ay ito'y sa kadahilanan para sila ay bigyan ng Diyos ng aral, hindi para puksain, wasakin at sirain. Kung meron man ang Diyos na pagpalo, ay hindi ito para ibagsak at i-destroy ang sinuman, kundi para bigyan ng aral upang siya ay manumbalik sa Panginoon at makilala niya ang kabutihan pa rin ng Diyos. Purihin ang Diyos, purihin ang kanyang pangalan. Palakpakan natin ating Panginoon sa oras ito. Tayo tumayo, mga kapatid, at ating hallelujah. Nakita ba natin ang kabutihan ng Panginoon? Ang kanyang kagandahang loob, ang kanyang kaawaan, ang kanyang katapatan. Siya ay katulad ng ama na nagpaparusa. Ngunit ang kanyang pagmamahal ay higit pa sa kaninumang magulang. Dahilan ng lahat ng kanyang bagay na kanyang ginagawa, totoo ng sinabi ng ating Panginoon sa isang lalaking mayaman, sa isang binatang mayaman, at sabi niya, bakit mo ko tinatawag na mabuti? Meron lamang nag-iisang mabuti at yan ay ang Diyos. Kahit hindi mo pa naranasan ang kanyang kabutihan, hindi mo pa alam ang kanyang kabutihan, siya ay mabuti na. Hindi siya, minsan sinasabi natin, alam mo, ang taong yan ay mabuti. Kaya niya nasasabing, ang taong yan ay mabuti dahil ang ginawan siya ng mabuti. Pero mga kapatid, ang pinaka-nature at katangian ng Diyos ay kabutihan. Kumbaga pa, kapag ang isang bagay, kapag dinaisek o hinati, hanggang sa
gitna niya, yung core niya, ay makikita mo na ganun siya. Dahilan ng katapatan ng Diyos, ang kabutihan ng Diyos, ito mismo yung kanyang katangian at kanyang kalikasan. Hallelujah. Magawa ba natin ang awitin ng isang awit? Great is thy faithfulness. Hallelujah. Blessed be your name, O Lord Jesus. Great is your faithfulness. Ang katapatan ng Panginoon ay kagaya, hallelujah, ng pagsikat ng araw. At kagaya ng paglubog nito. Ang katapatan ng Panginoon ay kagaya ng muli nating pag-asa na bukas ang araw ay muling sisikat. Bukas alam natin ang araw ay muling lulubog at kinabukasan ay muli siyang sisilang at muling gagawin niya ang kanyang gawain. Ang katapatan ng Panginoon ay kagaya ng mga season na dumarating. Merong spring, merong summer, may autumn, and merong winter. At susunod ay ang cycle nito ay muling makikita. Ganon ang katapatan ng Panginoon. It endures forever and ever. Mananatili magpakailan-kailan pa man, ilang salin-saling lahi ang lumipas. Makikita natin siya naggagawa at gagawa ng kanyang kagandahang loob at ng kanyang kabutihan. I hope makita natin, mga kapatid, ang katapatan ng Panginoon. Makita natin kung gaano katiyak ang kanyang mga salita ng pangako. Na kailanman hindi nagmimintis, hindi nagkakamali. Dahilan ng salita ng Panginoon is perfect. Sa isang panahon ay kanyang sinabi, ito ay mangyayari, ito ay magkakaroon ng kaganapan. Kung gayon ang salita ng Panginoon, maaari natin siyang pagkatiwalaan, maaari natin siyang sampalatayanan, maaari natin isandig ang ating mga buhay, ang ating mga pag-asa sa Kanya, dahilan hindi siya nagbabago, siyang noon, ngayon, at magpakailan-kailan pa man. Hallelujah. Tayo dumulog sa panalangin. Hallelujah. Dakilang Diyos, aming namamalas, Lord, ang iyong katapatan, Panginoon. At iyong pinamalas ito mula sa unang panahon. At merong isang awit na aming inawit. Merong isang dakilang katapatan. Sa salit-saling mga lahi ay makikita ang iyong katapatan, Panginoon. At di ka magbabago, Lord God. Makikita namin at makikita ang iyong katapatan. Langit at lupa ay lilipas. Ngunit ang iyong mga salita hindi magkakamali. Hindi lilipas. Walang tuldok, walang kuwit, walang anumang bagay na maliit. Hallelujah. Lahat ng ito ay magkakaroon ng kaganapan. O Panginoon Diyos, hallelujah. Dalhin mo kami sa ganitong pagkakilala. Dalhin mo, Lord, ang iyong mga anak, O Diyos, sa ganitong pagtingin sa iyong mga salita. Nang iyong salita is perfect, Lord, na hindi kailanman magkakamali, Panginoon. Kami ay magkakamali, Lord. Kami ay magkukulang. Kami ay hindi namin magagawa ang aming sinasalita dahilan kami ay meron limitasyon. At kapag dumating kami sa aming limitasyon, hindi na namin kayang gawin ang aming mga salita. Ngunit ikaw ay kaya mong gawin ang iyong mga salita dahilan kaya mong gawin ang lahat ng mga bagay. Even though may mga obstacle, may mga impossibilities, Lord. May mga bagay na imposible. Ang imposible ay posible pa rin sa iyo at itong lahat ay magkakaroon ng kaganapan. O Lord God, hallelujah. Pwede naming pagkatiwalaan ka dahilan ikaw ay tapat at makapangyarihan at kaya mong gawin ang lahat ng mga bagay. Habang si Jeremiah ay tinitingnan ang iyong mga salita, ng iyong pangako, Lord, ang destruction na maranasan ng Jerusalem at ang pangako mo na yung kabutihan na gagawin sa kanila. Kanyang sinabi, "Ah, Lord God, thou was made the heavens and the earth by thy outstretched arm, and nothing is too difficult for thee." Walang bagay na mahirap para sa iyo. Walang bagay na hindi mo kaya. Lahat ng bagay ay kaya mong gawin.
dumating man ang isang panahon ng desolation sa iyong bayan, sila ay babangon mo at sila ay tatayo mo, Panginoon Diyos. Lord, salamat, Lord God. At ang katapatang yan ay maranasan din naman ng bawat isa na magtitiwala sa iyo. Hallelujah. Na magsasandig sa iyo, na maglalagak ng kanilang pagkakatiwala sa iyo, ay maranasan yan. Mapalad ang bawat isa na hindi nakasumpong ng katisuran sa iyo, Panginoon, kundi sila ay pawang magtitiwala. Lord, salamat. Hallelujah sa mga salita na aming napakinggan sa gabing ito. Sa observation, Lord God, na aming nakita sa iyong mga salita kung paano ikaw, hallelujah, ay gumagawa ng ganitong mga bagay. O Panginoon, maibalik sa iyo ang buong kapurihan at karangalan at magsilbing, hallelujah, isang napakainam na aral sa bawat isa sa amin at isang bagay na pwede naming tanganan, Panginoon, ang ganitong bagay, Lord God, na iyong pinakita. Bakit ito nasulat? Bakit ito na ipahayag? Hallelujah, ito'y para sa kapakanan ng bawat isa sa amin na pinagpadalhan ng mga salitang ito. Lord, maraming salamat sa oras na ito. Patuloy mo i-bless, Lord God, ang puso ng bawat isa na iyong mga anak. Akayin mo sa pananampalataya. Makilala namin ang iyong katapatan. Makilala namin kung gaano ka kabuti sa bawat isa na iyong mga anak, Panginoon Diyos. Lord, maraming salamat at sa pagpapatuloy namin ng pag-aaral sa iyong mga salita ay patuloy mo pang buksan ito para sa bawat isa. Alang-alang, hallelujah, sa iyong mga anak na nais mong hindi ikubli ang mga bagay na iyong nais na ipahayag sa bawat isa. Mawi sa iyong kapurihan at kaluwalhatian at karangalan. Sa gabing ito ay aming tatapusin, Lord, ang maliit na gawang ito na nagpapasalamat at kinikilala namin ang iyong dakilang katapatan sa buhay ng bawat isa. Ingatan mo, Lord, ang bawat isa sa aming pagtatapos, sa aming pag-iwaywalay, at ang kagandahan mong loob ay patuloy na sumama sa bawat isa sa amin. Sa iyo ang karangalan, sa iyo ang kadakilaan, sa iyo ang pagpapasalamat, sa pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus. Amen. Amen and amen. Palakpakan natin Panginoon sa oras ito. Shall we say, praise the Lord?